Yamang taglay natin ang mga pangakong ito, mga minamahal, ay magsipaglinis tayo sa lahat ng karumihan ng laman at ng espiritu na pakasakdali. Karumihan ng laman. Dapat nililinis din yan. Yung mga karumihan ng laman, mga pita ng laman, pag nanasa sa hindi mo pag-aari, pag nanasa sa kayamanan, pag nanasa sa hindi mo asawa, pag-iimbot, mga karumihan ng laman yan eh. Hayag ang gawa ng laman sa makapid mga ito, pakikiapid, karumihan, pangangalon niya, paninibugho, pagkakaalitan, pagkakampi-kampi, etc. Ang dami oh. Para malinis, dapat wala yung gawa ng laman na yan para malinis ka eh. Ganyan yung lawak ng kautusan ni Kristo ng mga kapatid. Kaya Moises, maliligo ka, maglalaba ka ng damit mo, pwede ka na humarap sa Diyos. Kay Kristo, malinis man ang damit mo, naka-Amerikana ka man, naka-toothbrush ka man, masama naman ang puso mo, tarantado ka pa rin. Yan ang dapat natin makita. Kaya lilinisin mo karumihan ng laman. Ano ba yung karumihan ng laman lilinisin mo? Pakikiapid, karumihan, pangkukulam, pagtataniman, pagtatalo, paninibugho, pagkakampi-kampi, pagkakabahabahagi, mga hidwang pananampalataya, mga kapanaghilian, yung inggit, mga pagpatay, paglalasing, kalayawan, katulad nito, hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. Kaya dapat maalis lahat yan para malinis ang ating puso. Kaya dun sa batas na kalinisan, ang lawak-lawak ng pupuntahan mo ron para mapanatili mo yung kalinisan sa gitna ng kapatiran. Yung sabi ni Pablo, anumang bagay na malinis. Dahil pagka malinis, espiritu una, yung puso, espiritu, tapos pati laman, malinis. Pati, hindi naman masamang malinis, pati damit mo. Ang kalinisan, it extends to practically every area of life. Ang kalinisan. At yun ang laman-laman ng batas ni Kristo, ang dami. Kalinisan ng puso, kalinisan ng isip, kalinisan ng bibig, kalinisan ng pagsasalita, kalinisan ng pakikisama. Walang pakikisamang bawat mga pang-aagrabyado sa kapatid. Mag-aral tayo noon, mga kapatid. Yung hindi malinis yung hanggang makakatake ka ng advantage, magte-take ka ng advantage. Hanggang makikinabang ka, pakinabang ka ng pakinabang, hindi mo na iniintindi yung kalagayan ng kapatid mo, na baka sa take advantage mo, siya naman ang mahirapan. Di ba ganun lang nangyayari kung minsan sa akin? Take advantage ng iba, hindi nila na pinapansin, hirap na ako dahil wala naman silang pakialam eh. Ibig sabihin, hindi malinis na isip yun ng tao na hanggang meron kang mahihingi, hingi ka ng hingi. Hanggang meron kang nakikitang pwede mong hingin, hingin ng hingin. Yung take advantage, hindi malinis na puso yun. Kasi sa puso mo, isipin mo, malinis ba yung puso mo pag nagte-take advantage ka? Pag nananakim ka, malinis ba puso mo? Kaya yung salitang anumang bagay na malinis, pakarami ng sasakupin nun sa batas ni Kristo. Pagka ating susundin yon. Kasi eto, atinan ninyo, mga kapatid. Doon sa 1:15 ng Tito, pakinggan nyo nakasulat. Sa malinis, ang lahat ng mga bagay ay malinis. Datapwat sa malinis, lahat ng bagay malinis. Yun ang batas ni Kristo, lahat malinis. Malinis ang puso mo, malinis ang isip mo, malinis ang kaluluwa mo, malinis ang pagsasalita mo, malinis ang pakikisama mo, malinis na hustisya ka, may sukli, susoli mo. Hindi mo interese, may naiwang pera, may nahulog, hindi mo interese, malinis eh. Sa malinis, lahat ng bagay malinis. Mag-isip kayo kung gaano kalawak yung batas ni Kristo na yan, mga kapatid. Bawa, yung pera na iwan sa isang lugar, nakita mo, malinis ang kaisipan mo, malinis ang puso mo, hindi mo interesin yun, hanapin mo yung nakaiwan. Di ba ganon, mga kapatid? Walang katapat na halaga yung pagmamantini ng kalinisan sa puso ng isang tao.
towards his dealing with his fellow men. Walang katapat na halaga yon. At kung meron ka mang sapat na pera, hindi kayang bili ng perang milyon-milyon ang isang malinis na budhi. Amen. Isang tao. Sa Diyos at sa kapwa. Yun ang pinag-aralan ni Pablo eh. Sabi niya, nagsasanay ako ng isang budhi na walang kapaslangan sa Diyos una sa lahat at sa mga tao. Magkaroon tayo ng budhing walang kapaslangan sa Diyos at sa mga tao. Alila ka, no? Katulong ka sa isang sambahayan. Isipin mo, maging katulong kang gaya nung sinabi ni Pablo, kayong mga alipin, magsitalima kayo sa inyong mga Panginoon ayon sa laman. Sabi niya, igalang ninyo sila. Mamaya, pagka nakatalikod yung amo mong babae, dumidisplay ka dun sa amo mong lalaki, hindi ka linisan ng puso yon. O kagaya nung isang kapatid natin dyan sa Quezon City na nagtapat sa akin. Kapag dahil nakapangalo niya po ako, umiyak. Bakit ka ako? Tinanong ko ang sitwasyon. Yung palang asawa niya namili, madaling araw, alas 4. Pag laalis nung asawa niya namili, yung katulong niya, maligo, tapos nang maligo, nagpabango, tapos pinasok siya sa kwarto, at saka siya kinubabawan. Nung maano niya, nakayakap na raw siya, yung mabango, yung pala mga ano niya, hindi pala asawa niya yun. Yung pala ang katulong nila. Naku po. Sabi niya, nandun na po, Brother Eli, nasubo ako. Nakapangalo niya siya. Sabi ko, inulit mo pa ba? Hindi po. Ano po ang gagawin ko? Gusto kong paalisin yung katulong, etc., etc. Alisin mo ka ako. Paalisin mo. Sabi mo gano'n. Huwag mong masira ang pagsasama niyong mag-asawa dahil sa malandi mong katulong. Yun. Pagka ikaw katulong ka sa isang sambahayan, huwag mong pabayaang maging kasangkapan ka ng demonyo para masira ang isang pamilya. Kaya nung isang itiniwalag ko dyan, akong tiniwalag very recently. Katulong nung isang kapatid yun, nagkamagandahan sila nung katulong, yung asawa niya sa katulong. Akala mo ba naman magiging maligaya ka dyan? Ang lakas ng loob niya, katulong lang ng agaw ng amo ng may amo Diba? Masama yun. At hindi mapupunta sa mabuting kapalaran yung ganung mga tao na walang katapatan sa kanilang pinaglilingkuran. Sa 5 ng Efeso. Mga alipin, magsitalima kayo sa mga yaong ayon sa laman ay inyong mga Panginoon na may takot at panginginig sa katapatan ng inyong puso na gaya ng kay Kristo. May tapat na pusong katulong. Kahit makakita ng pera, hindi interesin. Alahas, hindi nanakawin. Nakita yung mahalagang bagay ng kanyang Panginoon, pinaglilingkuran, hindi niya pagnanakawan. Tanyo, yan ang bahagi ng kalinisan yan na sabi katapatan ng puso, gaya ng kay Kristo. Ang aral talaga ni Kristo, napakalawak mga kapatid, dun lang sa salitang kalinisan. Napakarami mong i-consider na batas para sa isang anak, sa isang magulang. Kung malinis ang puso mo, ama, hindi mo hihipuan yung anak mo. Kasi ama ka Dapat malinis ka, lalo na sa yung mga anak. Ama ka, babae yung anak mo, nagdalaga na, may edad na, magpapakita ka ng nakahubo ka o nakabrief ka. Dapat malinis ka dun sa paraan na yun. Tinan nyo si Noe. Sa isang tao siyang matuwid. Nahubuan siya yung anak niyang isang lalaking anak niya, nakitang hubo siya. Pinamalita dun sa dalawa niyang kapatid. Dapat sana ginawa niya, tinakpan niya na yung tatay niya dahil nalasing si Noe. Yung ginawa, pinamalita pa. Dapat yung kahubaran ng tatay niya, wag niya nang nakita niya, wag niya na ipakita sa iba. Pinamalita pa. Tuloy si Noe. Ano ibig sabihin? Yung isang amang matuwid, hindi mo papakita yung kaubaran mo sa mismong anak mo. Lalaki pa nga yung mga anak ni Noe. Ayaw niya nung ganun
Mga alis nawa sa gitna ninyo ang gumagawa ng bagay na ito, sabi ni Pablo. Na ang isa sa inyo ay nag-aari ng asawa ng kanyang ama. Ang ganyang pakikiapid, wala kahit sa mga hintil, sabi niya. Sa iglesia mo makita yan, anong gagawin mo? Ang ganyan ibigay nyo kay Satanas, sabi ni Pablo. Yan, mga bagay na dapat nating i-consider, mga kapatid. Sa batas na kalinisan, hindi malinis na pamumuhay, interesin mo yung asawa ng tatay mo, o interesin mo asawa ng anak mo, o yung manugang mo, o kaya interesin mo yung pamangkin mo, o interesin mo yung tiyuhin mo o tiyahin mo. Masama yon. Napakasama nun. Karumihan ang isip yon. Ayan ang dapat nating makita. Kaya sa ating pinag-aaralang batas ng kalinisan ng Panginoon Kristo, yung salitang sa malinis, lahat ng bagay malinis. O talagang kung malinis ka, kay Kristo ka, lahat ng bagay ng buhay mo, lilinisin mo. O, pati CR, linisin mo na. Hindi masama yun. Pagkakalinisang itinuturo ni Kristo, susundin natin, walang bagay sa buhay nating hindi malilinis. Malinis lahat. Pati dokumento, dapat malinis. Pati listahan ng abuluyan, malinis. Walang cover up. Tama? Tama po. Agree kayo, mga kapatid? Agree kayo na mayroong 10,000 bagay ng kautusang mahigit pa? Opo. Doon lang sa batas na kalinisan maraming bagay na samot-samot na nagkakadugtong-duktong para mamantini yung kalinisan Ang kalinisan sa pakikisama, ang sabi ng Kapampangan, ang sabi ng Tagalog, ang nagsasabi ng tapat ay nagsasamang maluwat. Yun. Kung ano yung gusto mo sa kapatid, sabihin mo ng tapat. O kaya kung mayroong depresya yung kapatid, sabihin mo ng tapat. Huwag kayong magchismisan, mag-irapan, at maging maglinis kayo ng kalooban sa isa't isa. Yun, dapat nami-maintain yun. Kasi pagka yung malilinis na puso, ang malinis ang puso ko towards you, malinis ang puso mo towards sa akin. Pag nagkaisa tayo at nagkasundo, lahat ng pagkasunduan natin, tatalian ng Diyos sa langit. Pag malinis ang puso natin. If we agree on something here on earth, it will be approved by the Father in heaven. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, mga bagay na inyong talian sa lupa, tatalian sa langit. Ang mga bagay na inyong kalagahan sa lupa, kakalagan sa langit. Muling sinasabi ko sa inyo na kung pagkasunduan ng dalawa sa inyo sa lupa, nauukol sa anumang bagay na hihingin nila sa Ama, ay gagawin sa kanila ng aking Ama na nasa langit. Pagka tayong nagkakaisa doon sa malinis na puso, tatawag tayo sa Diyos. May malinis tayong puso lahat. Nag-agree tayo sa isang bagay na mabuti, ay hindi milagro yan. Posibilidad yan na gagawin ng Diyos yung ating pinagkaisahan, yung ating ipinananalangin, ay that is a spiritual, scientific thing that will surely happen. Meron kasing spiritual science At within the scope of spiritual science, there are possibilities. They are not impossibilities, but they are possibilities. Na ito yung kapatid mo, nakakala ng mamatay, dumalangin siya at bibigyan ng Diyos ng buhay. Hindi lang yun isang kalkulasyon, hindi lang yun isang false hope. Nag-aaral tayo ng spiritual science. Nakita mo kapatid mo, nakakasala, hindi ka mamatay. Naawa ka, taos puso humingi ka sa Diyos ng awa. Bibigyan ng Diyos ng buhay yun. Hindi lang yun parang expectation. It is a spiritual possibility under spiritual science. Halimbawa, nadapa yung kapatid mo. Idinalangin mo sa Diyos. Pinapagbalik loob mo.
patatawarin ng iyong mga kasalanan. Sabi ng Diyos, papatawarin din yung kasalanan niya. Ang nagpapabalik loob ng isang kaluluwa mula sa kamalian ng kanyang lakad, magliligtas ng isang kaluluwa sa kamatayan at magtatakip ng karamihan ng kasalanan. Hindi yan hindi yan possibilities, that those are spiritual sureties. Mga kasiguraduhang spiritual yan kung nag-aaral tayo ng spiritual science. Kaya, mga kapatid, ang panawagan ko po sa inyo, tigilan natin yung kung minsan nga, mga tao pang nakikinabang sa'yo, nagdadaldal ng masama laban sa'yo. Mga tao pang walang kasiyahan. Kahit bigyan mo ng bigyan, kung hindi nasisiyahan, nakabalita may binigyan ka iba, dadaldal, ikaw pa, mas maka pa rin. Ganon, meron mga ganong mga tao. Pero namang asawa, laging away ng away. Nako, tigilan niyo yan, masamang budhi yan. Mag-asawa kayo, lalo na may mga anak kayo. O, magkasama kayo. 20 taon na kami sasama. Pag dapat sa inyo pala, pukpuko ng bareta 20 taon na kayo. Hindi pa kayo nagkakulihan kung ano mga... Ha? Dapat 10 taon pa lang, nakita mo na kung gaano kabaho yung puwit ng asawa mo Hindi ba? Kung gaano kabaho yung kilikili ng asawa mo, dapat kabisado mo na. Kung kabisado mo na, pag naamoy mo yung baho, pinagpapaumanin mo na yun. Talagang puwit yun kilikili yun O, hininga yun Pag hindi sinupili mabaho talaga yun bakit magrereklamo kang mabaho yung asawa mo? Naka-20 taon ka na. O ano ngayon ibig sabihin ko, mga kapatid? Ibig ko ba sabihin, material na baho? Meron kayong mga baho-baho ng pamumuhay. Aaway kayo, lalabas pa kayo dyan, magpapalakasan kayo ng boses dyan. Tapos, sabi mo, suspendido. Pag nasuspindido, magagalit pa sa akin. Gago pala kayo Ayaw niyong mabuhay na may kalinisan. Tapos pagka pinatupad sa inyo yung araw, magagalit kayo sa akin. Di magalit kayo, mga tarantado. Mga gagong Tinuturuan kayo ng totoo. Tama Ayaw ninyo. Tapos magagalit kayo sa akin. Ano, karapatan yung magalit sa akin? Wala kayong karapatan nun. Tinuturo sa inyo yung tama, pinapatupad yung batas Ganon mga kapatid. Yung mag-asawa kayo Hindi ba kayo nahihiya? Mag-asawa kayo, gaaway kayo? Tanong ko sa'yo, sino pa ang hindi mo aawayin pag ang inaaway mo asawa mo? Meron ka pang hindi aawayin? Ang asawa ay kaisang laman Pagka mismo yung kaisang laman mo, inaaway mo, wala ka ng ibang hindi naaawayin. Mag-asawa, magmamagulang, magkakapatid sa Diyos, magkakapitbahay. Walang chismis, walang pasamaan, walang inggitan. Yun ang kalinisan ng budhi, ng puso, ng kaluluwa na itinuturo ng ating Panginoon sa Kristo.